Sa, Sabrina M, yung nakaaway ni Rosana Roses sa Dabas, dahil sa pustisong ipin. Grabe oh, ang tindi ng ginawa ni Pitrang Caballo. Damay lahat ng mga ordinaryong Pilipino, mga politiko, mga artista sa kabastusan ni Vice Ganda. Bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila at pa-subscribe po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Oh, ito, lalo na pong lumala ang epekto ng kabastusan ng Pitrang Caballo ito. Meron na nga hong division na lumalabas sa pagitan ng mga artista. Siyempre, merong pro, meron ding anti. At alam po natin, ang mga artista, maraming mga Duterte diehard supporters. Apektado po ang mga ito. Kagaya po ni Bibi Gandang Hari, talagang pinalagan niya ang kabastusan ng naturang komedyante na si Pitrang Caballo. At Ann Cortez, nakaladkad na rin ho, ipinagtanggol ang sarili dahil umano sa mga kumakalat na post sa social media na gamit ang kanyang pangalan at nilinaw niya ho ito, mga kabisdak. At isa pa po na biktima sa pambabastos ni Pitrang Caballo sa nakaraang concert divas niya na tayo po'y tinamaan nga po, mga Duterte diehard supporters. Aba, nadamay rin pala si Sabrina M. Ginawang pulutan at hito pumalag ang naturang artista. Sexy star dito mga kabistak itong si Sabrina M. Nakatulong din yan sa pagpapatangkad sa akin. At si Vivian Velez po ay pumalag rin ho Pero tinabla po yung panawagan ni Miss Vivian Velez na boycott. Pinagtatawanan po ang mga DDS ni Romney Sarmienta. Grabe no, tindi no? Ito ay cause na po ng division no, ito sa pagitan ng mga Pilipino. Damay lahat ng profesyon, mga ordinaryong Pilipino, damay artista, mga komedyante, politika. Matindi ang epekto sa ginawa na kabastusan ni Vice Ganda. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo Talagang ang mga Duterte diehard supporters, hindi ho yan papayag na basta-basta lang bastusin si Tatay Digong. At ayon kay Sabrina M, belta niya kay Vice Ganda, please be sensitive enough. Yan lang ho sana magiging sensitibo ka. Tingnan mo muna kung nasa lugar ba ang pagjujok mo, nasa lugar ba ang pagbibiro mo. Lahat naman kasi ng mga ganyang klaseng profession, mayroon ka rin isaalang-alang. Hindi ho po pwede bira ka ng bira na wala kang pasintabi, masaktan ka namang saktan. Pag nakasakit ka, sasabihin mo na lang, joke lang naman yun. Kung paano na po kami bibira sa inyo, sabihin rin namin, joke lang din, okay lang ho sa inyo. Palike po muna mga kabisdak. Unahin po muna natin itong pagpalag ni Bibi Gandang Hari. Alam po natin na si Bibi Gandang Hari ay kapatid po yan ni Idol Robin Padilla at kamakailan nga ho ay pumunta sa Dahig para suportahan si former President Duterte. At hindi po yan pwedeng maiiwasan. Itong si Bibi Gandang Hari ay maglabas ng saloobin dahil sa kabastusan ni Pitrang Caballo. So ito, panoorin po muna natin yung pagpunta ni Bibi Gandang Hari doon sa Dahig, Netherlands. Baka sabihin, nakisawsaw lang to si Bibi Gandang Hari, wala nang nagawa, no? Ang puso po ni Bibi Gandang Hari talagang nandun po sa pamilyang Duterte kay Tatay Digong. Talagang yun yung suporta nila. Dahil nakikita po ni Bibi Gandang Hari, matalino naman to si Bibi Gandang Hari, hindi kagaya ni Vice Ganda, uplok din yan Panoorin po muna natin guys. Palike nga ho. Ito, yung pagpunta niya sa Daig.
Magandang hapon po sa inyong lahat dito sa mga taga-Netherlands, sa buong Europa. Magandang hapon po sa inyo. At ako po ay galing naman sa kabilang content over across the pond. Nandun po ako, taga-LA po ako, pero ako po ay nandito ngayon para kasi nilibre ho ako ng aking kapatid. Ito po ang kanyang graduation gift sa akin. Oo, graduate lang kasi niya, di ba? Thank you, Tol. So, ang pagpunta ko po rito is actually a big surprise for me. Ayan po, nung sa dahig po yan, medyo po to lang, pinapalabas ko lang po dyan para makita po ng mga galit kay Vice Ganda na solid Duterte po talaga yan, si Bibi Gandang Hari. At para malaman din ng mga anti-Duterte na si Bibi Gandang Hari, talagang kaibigan yan ng mga Duterte. Baka sabihin, nakikisaw-saw lang. Ayan. Narito po ang patutsada ni Bibi Gandang Hari kay Vice Ganda. Yan po ay post ng Pinoy Trending. Ayan. Sabi ni Bibi Gandang Hari, maswerte ka. Sumikat. Sumikat ka dahil bobita ka. Yun ang masasabi ko sa iyo. Aray ko. Pero basahin ko yung yung transcript, buong transcript po, sa naturang post ni Bibi Gandang Hari. Pag sinasabi mong bubita, bubo ha. Ubo ba? Sumikat sa kaububan. Ganon, pasok! Ayan na tayo. Okay, Bibi Gandang Hari, may maanghang na banat kay Vice Ganda. Hindi na naitago ng dating action star na si Bibi Gandang Hari ang kanyang sama ng loob kay Vice Ganda. Sa kanyang live stream, binatikos ni Bibi si Vice dahil sa mga sinasabi noon ng komedyante laban sa kanya. Matatandaan na isang dekada na ang nakaraan ay inukray ni Vice Ganda. Ni Vice, Ganda ang desisyon ni Bibi na pumasok bilang model sa Amerika. Uy, meron din palang kumbaga history, ng pambabastos itong si Vice Ganda kay Bibi Gandang Hari. Mukhang nakaugat din pala yung away nila nito, guys. Nagmodeling school sa New York yata. Ito ang sabi ni Vice Ganda. Nagmodeling school sa New York yata. Bakit magmumodela? Ngayon siya magmumodeling nasa 40s, di ba? Medyo may edad na, ani ni Vice. Yung nagmumodeling si Bibi Gandang Hari sa Amerika, successful po yan, si Bibi Gandang Hari. Bagay naman din kasi. Si Vice Ganda magmodeling, mahirap naman magmodeling yung kabayo. Kayo naman talaga Ayon kay Bibi, ay matagal niyang kinikimkim ang sama ng loob kay Vice. Patay ka, Vice. Bilang tugon, ay sinabi ni Bibi na walang karapatan si Vice na tawagin ang sarili niyang ganda. Hindi naman talaga maganda yan. Buplaks yan, di ba? Bibi pangit ang tawag natin. Any term na ganda shouldn't be related to him. Kasi walang maganda sa kanya. Hindi ako nangungutya. But really, based sa mga napapanood ko at nakikita ko, minus the wig. Buplaks talaga. Honestly, maganda yung wig. Walang maganda. Ani ni Bibi Gandang Hari. Nakatikim. Dugtog pa. So hindi siya. So hindi siya si Vice Ganda. From now on, we shall call this person Vice Tanda. Buta, hindi sinabi Vice Wangit, So, Vice Tanda daw. Siya si Vice Tanda. Dagdag ni Bibi Gandang Hari. Taloy, medyo mahaba yung transcript, Tuloy po, Sinabi pa ni Bibi na walang karapatan si Vice na questionin ang desisyon niyang maging babae. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko.
Kukwestiyonin mo, wala ka naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka. Dahil bubita ka, yun na lang ang masasabi ko sa iyo. Ayon kay Bibi Gandang Hari. Anong ibig mong sabihin na ang pagiging babae ay sinasasarili? Ano, parang ikaw, pagdating mo sa kwarto, ay nakabra ka ganon? Hipokrita. Ayaw mong tanggapin ang pagkababae ko? Kukwestiyonin mo? Personalan na to ha. Wala naman palang sense. Maswerte ka at sumikat ka dahil bubita ka. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Dagdag pa niya. Anong ibig sabihin na ang pagiging babae ay parang inulit na. Yun lang pala. Yan po ang buwelta ni Bibi Gandang Hari kay Pitrang Caballo. Again sa totoo lang, lahat tayo may karapatan sumagot kay Vice Ganda, lalo na pag pinupuntarya kasi ni Vice Ganda yung DDS. Kaya talagang ang sasagot po dito kay Vice Ganda ay mga DDS. Hindi mo maiwasan yun Siyempre, pinopoint out mo. Sabihin mo ba naman na holiday trip, exclusive sa mga DDS, prohibited sa mga bobonista at mga pinklawan dilawan So, expected mo na kami ang aatake sa'yo. So, tanggapin mo rin yung mga bashing ng mga DDS. At kung ano, ang mga masasakit din na salita para sa'yo. Kasi kumbaga, consequence mo yan Yan ang consequences sa kabastusan mo. Alam mo yung community ng mga DDS, malawak po kasi yan. 32 million ho kami. So, 32 million yung bibira sa'yo. No? Marami kasing nagkumpara dito kay Bibi Gandang Hari at kay Vice Ganda. Di hamak, mas professional naman po itong si Bibi Gandang Hari kumpara kay Vice Ganda. At hindi bastos itong si Bibi Gandang Hari, formal po ito. Di ba ho, yung edukasyon, pagdating sa edukasyon, di hamak, mas maraming achievement itong si Bibi Gandang Hari, no? Na edukasyon kumpara kay Vice Ganda. At mas okay pa itong si Bibi Gandang Hari dahil kumbaga may malasakit sa bayan. Pupunta ba yan sa dahik para kung walang malasakit sa bayan at manawagan ng Bring PRRD Home? Dapat magdiploma ka muna, Vice, no? Pasintabi lang muna sa mga walang diploma na mga kaibigan natin, no? Hindi ko kayo pinapatawamaan ko si Vice Ganda. Kasi ang mga supporters ni Vice Ganda, pinagkumpara si Bibi Gandang Hari at sa kanya. Ang layo naman ni Vice Ganda. Lalo na po ito, pakitingnan mo, Sus, kumakuha kaya ito ni Vice Ganda? Graduating with a Bachelor of Science in Entertainment Business, Binabini Gandangari, summa cum laude. Summa cum laude po yan. Ayan po nag-graduate po si Bibi Gandang Hari ng summa cum laude. Si Vice Ganda, saan graduate? Baka graduate kay Tito Soto sa School Bocol, no? San Andres Bukid Branch. Kaya malayo, hindi mo pwedeng pagkumpara yung hindi formal at formal. Hindi mo pwedeng ipagkumpara yung kabayo sa Serena. At marami rin pa palang tinamaan doon sa kanyang concert. Lalo na itong si Sabrina Im, dating 6A star po ito, no? Na kasama po yan, nagpapatangkad sa atin yan, Sabrina Im. Pero pumalag po yung naturang artista. Hindi ho po pwedeng palampasin din niya Wala na, karma na talaga to, kunik-kunik na to. Lahat ng mga nasaktan ni Vice Ganda sa naturang concert, talagang papalag, kagaya po
ni Christopher Men. Ayan, maraming maraming binibira dyan si Vice Ganda. Hindi lang politiko, pati mga artista, dinadamay niya. Pero ang medyo mas malala talaga sa ating mga Duterte diehard supporters. Pinalagan rin po ni Sabrina M. itong pambabastos ni Vice Ganda sa kanya sa naturang event. Narito po, mga kabistak. Palike nga ho. Oo, ikaw, kumanta na nga tayo. Ano ka natin? Gusto ko yung pambaget. Ito na nga. Sino ang favorite mo ba? Gusto ko si Sabrina. Tingnan mo. Sabrina M, yung nakaaway ni Rosana Roses sa Dabas dahil sa pustisong Pilipin. Grabe, oh. Di ba? Nakaaway Dahil- dati si Rosana at saka si Sabrina M kasi sisiripin niya yung nahuli. Hindi yun. Sipin mo, pati postiso, oh, no? Nasaktan po doon si Sabrina M. Nag-aaway daw si Rosana Roses at si Sabrina M dahil daw sa postiso. Alam nyo, masakit din yan pag mga ganyan. Ang nanay ni Vice Ganda, wala bang postiso? Si Vice Ganda, wig diba? Kalbo man yan. Yan ang sinasabi natin, may limitasyon talaga. Lahat ng pagpapatawa, may limitasyon din yan. Alam mo itong si Vice Ganda, parang ngayon lang, no, bagong saltaban na komedyante. Hindi siya marunong mag-limit sa kanyang sarili. Hindi niya tinitingnan. O baka yun din yung binigay na script sa kanya. Pero hindi ho po pwede na basta lang bira ka ng bira. No? Pag tiningnan mo naman, kung ikaw professional ka at meron kang puso, no, at hindi ka bastos, i-check mo rin ang maayos. Ay, teka lang, medyo below the belt na to. Pati postiso. Siyempre, yung binabanatan mo, magre-react. Dapat nga, kasuhan din to ng libel si Vice Ganda, no? O ayan, pinalagan po yan ni Sabrina M. At hindi po napigilan ng naturang artista yung pambabastos ni Vice Ganda sa kanya. Ulit na natin konti. Konti lang, konti. Oo, ikaw, kumanta na nga tayo. Ano ka natin? Gusto ko yung pambaget. Ito na nga. Sino ang favorite mo ba? Gusto ko si Sabrina. Sabrina M, yung nakaaway ni Rosana Roses sa Dabas dahil sa pustisong Pilipin. Nakaaway ni Rosana Roses dahil sa pustisong ngipin sa Dabas daw. Gagi, no? Pati ba naman yun, talagang huhukayin mo for what? Luma na, tapos bubuhayin mo ngayon, nakahanap ka ng kaaway dahil yung pinulutan mo pumalag. Ayan po, yung post ni Sabrina M, no? O ito, may attachment pa na mukha ni Vice Ganda. Ayan pala yung mukha mo, Vice. Medyo matino ka yung sa mukha na dyan, no? O kasi yung dyan, parang si Angelito. Angelito. Celestial. Ayon sa post ni Sabrina M, Sabrina M, Maricarin Palyasigi pala ang apelyido niya. Ang sabi niya, makapagpatawa ka lang kahit may matapakan kang mga tao. It's very wrong. Pwede ka magpatawa nang wala kang lalaitin o matatapakan. From comedy bar to noontime show to concert heist, very wrong. Vice Ganda. Iwan ko ba bakit ganyan si Vice Ganda, no? Makapagpatawa siya pag meron siyang tinatapakan, binabastos, no, na isang personalidad. Dapat aralin mo na rin, Vice Ganda, paano magpatawa nang wala kang tinatapakan at wala kang iniinsulto. Magiging lesson learn mo na. Kumbaga mag-evolve ka na, mali. From kabayo to tao, no? Kasi pag ganito, lagi-lagi na lang, no, binabanatan mo, ang sinasabi, ito ay joke lang. Masyadong balat sibuyas, onion skin kayo, mga didisid diho Masyadong personal, below the belt, kabastusan na po. Ito na naman kay Sabrina M. Isipin mo, pati pustiso, pinaglaruan mo dyan. Di pustiso dapat ng ina mo, yung pinaglaruan mo dyan.
Para wala ka nang madamay, walang masaktan. May masaktan man, ikaw lang din. O ito, may dagdag pa ho na banat si Sabrina M. dyan, mga kabisdak. Alam niyo ho, itong si Vice Ganda, nag-iipon siya ng maraming kaaway, no? Sabi ni Sabrina M., alam mo, Vice Ganda, masyado ka na. Lahat na lang ba ng tao ginagawa mong katatawanan? Please be sensitive enough. Di lang nakatuwa just for the sake na may mapagtawanan sa concert at mga shows mo. Hays, napaka-insensitive mo. Wala ka nang pinipili para lang may malait at mapagtawanan. Kaya every time na may mga shows ka, masyado ng personal mga banat mo, pati sa nahuli, kailangan pa bang banggitin? Lahat na lang pinaglalaruan mo. Hindi ka nakakatuwa. Insensitive. #insensitive. #not funny. Iba kasi yung kakatawanan. Iba kasi yung hindi pwedeng gamitin sa kakatawanan. May mga moment na ganun na kailangan ikaw magiging sensitive ka. Teka, bibitawan ko ba to? Pag-isipan mo muna kasi kung bira ka lang ng bira, marami ka talagang makakaaway. At maraming madadamay Kagaya ho nito. Di ba? Ito, Sabrina M. Hindi, didiis din pa naman ito si Sabrina M. Alam ko, didiis to O kaibigan natin to. Tapos, ngayon, nadamay rin pala, pinulutan niya. So, ibig sabihin, yung concert niya para sa mga didiis talaga, paninira, pambabastos. Dapat talaga to, persona non grata na. Pero yung drop ng Davao City Council, drop na yun for persona non grata. Baka sa susunod na araw, ay labasan na po to ng persona non grata, mga kabisdak, no? Anyway, meron din naman siyang kakampi. Alam naman natin kakampi, si Vice Ganda, mga Pinklawan Dilawan. Kumampi sa kanya itong si Romnick Sarmienta. Yun po yung mga Dilawan. Pati si Pokwang, kumampi naman sa kanya kasi kaibigan din naman si Pokwang, di ba? Pero nagmakaawa lang si Pokwang. Huwag naman idama yung nanay ni Vice Ganda. Pero ito ngayon, pinagtatawanan tayo at parang sinasadya pa ni Romnick Sarmienta yung kanyang mga ginagawa para tayo'y masaktan. Kapareho lang sila ng utak ni Laila de Lima, itong si Romnick Sarmienta. Dahil kinantsawan tayo, dahil nanawagan ba na i-boycott yung mga lahat ng mga inendorso ni Vice Ganda na mga produkto. No? Ito po ay una ko pong nakita itong post po ni Miss Vivian naman, Villis. Alam naman natin si Miss Vivian, talagang DDS po yan, Duterte, PDP po yan. Ayan po, sabi ni Miss Vivian dyan, alam na this, huwag mong i-promote o subukan ang mga produktong ito hanggang sa alisin nila ang kabayong clown. Kabayong clown talaga, Vice. McDonald's daw, Shopee, Bilo, Vice Cosmetics, Anastasia, Beverly Hills. Vice Cosmetics, si Vice yata may-ari dyan. Made in China lahat produkto yan Olay, Maybelline, Front Row, Santi Barley, Game Zone, online gaming. Trupa pip sila ni Bongbong dyan, online gaming. Ayan po yung panawagan ni Miss Vivian Villis. At meron pang dagdag si Miss Vivian yan. Kasi naalala nyo po na minora po tayo. Ito personal po na message sa akin ni Miss Vivian. Sabi ko nga, Miss Vivian, ano ba yung masasabi mo sa kay Vice Ganda? Sabi ni Miss Vivian dito, karapatan naman ang bawat isa ang magbatikos kahit kanino. Pero may mga consequence din yun. Tayo, supporter si Tatay Digong, nasaktan sa ginawa niya. Kaya ngayon, kailangang harapin niya ang galit ng mga supporters. PI niya rin. Dahil minora niya rin tayo. Buo na ang desisyon ko, i-boycott lahat ng mga
endorsadong produkto niya. Actually, marami naman pong nanawagan na i-boycott lahat ng mga produktong ini-endorso ni Vice Ganda, no? Yung resolution ng Davao City, no? Papunta po dun. I-boycott lahat ng mga produktong gamit yung draft. Kinundina na po ito ng Davao City Council, si Vice Ganda. So, sa social media, marami na rin kumakalat na i-boycott tong mga to. Hindi kami kakain, lalo na to sa Mukdo, no? Pag hindi tanggalin si Vice Ganda, baka matanggal yan si Vice Ganda sa Shopee, Mukdo, pag babagsak na yung sales nila dyan. Maybelline, Front Row, yung Vice Cosmetics, siya din may yata may-ari, no? Yung Vice Ganda. O, ito po yung sinagot po tayo ng ng isang laos din na artista, Sausaw Suka, mahuli taya din, di man. Bago si Ann Cortez, Sinagot tayo, mga DDS, ni Romnek Sarmenta. Dati, idol ko to, magaling to dati. Pero ngayon, hindi na idol, Timbangag to, Tengklawa, no? Grabe. Sabi dyan ni Romnek Sarmenta, kahit di masyadong gutom, Romnek umorder sa fast food chain na ini-endorso ni Vice Ganda. Nimal, Basahin ko yung pinaka-transcript dyan, mga kabisdak, about dyan sa post na yan. Sabi sa balita, tila lalo pang inaasar ng aktor na si Romnek Sarmienta ang mga nanawagang i-boycott ang mga produktong ini-endorso ni Ankabugabol, Star Vice Ganda. Ankabugabol yan ng yaway. Hindi naman yan Pitrang Kabayo yan. Ito ay matapos bumanat ng biro ang komedyante patungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang nakapiit sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Kaya naman kumukulo ang dugo ng mga taga-suporta ni Duterte at kinuyog si Vice Ganda. Hindi lang kuyog na kuyog. Ayan. Kasi nga, alam nyo napaka walang kwenta rin namang mga Duterte supporters pag hindi ka masasaktan sa ginagawa ni Vice Ganda. Wala kaming pakialam pag kumain kayo sa McDonald's. Di kumain kayo. Alam naman namin kakampiyon ninyo si Vice Ganda hindi kami kakain. Hindi po talaga ako dyan kumakain. Hindi ko na paborito yan. Kailan po ako nagsimula hindi kumakain ng Mukdo? Yung tinarantado nila si Pastor Apollo si Kibuloy, hindi nila kumakain. Si Pastor Kibuloy rin, nakaranas din ng pambabastos, ni Vice Ganda. Nakarma yan, Hindi kumain kayo. Sinamahan pa ni D5, ng asar, Nag-jet ski joke din si De Lima. De Lima, Vice from fast food chain. Endorsed by Vice Ganda. Post ng Manila Bulletin. At kumain kayo, wala naman kayong pakialam kung kakain kayo o hindi. Basta kami, iboboycott namin, kasama namin si Miss Vivian Villis dyan. Hindi po kami kakain hanggat hindi tanggalin dyan si Vice Ganda. Hindi tayong kumain, doon na lang tayo sa kabila. Mas masarap pa. Sure pa na Pilipinong-Pilipino yun. Kasi endorse din di Bongbong yun Saan na tayo? Sa Waxis na lang po tayo, mga kabisdak. Waxis, piliin nyo yung Bisdak Burger. Ito, pag-usapan rin po natin itong si Ann Cortez. Dahil mayroong mga post na kumakalat. Nakaladkad na rin si Ann Cortez dito. Kasi magkaibigan man talaga sila dyan sa HU Time, di ba? May mga post na kumakalat na ang punto ng post ay parang binibira niya si Vice Ganda. Pero pinagtanggol niya ang kanyang sarili at nilinaw niya po yung lahat na mga post na yon at itinanggi niya yun. Hindi daw niya post yun, yung kumakalat sa social media. Wala daw siyang alam doon. Ewan ko kung gaano katotoo. Pero siyempre, magkaibigan yan sila. Ewan ko kung sino nagpakalat nun. Pero nilinaw niya na hindi yan ang gagaling sa akin.
O, ito na ngayon. Damay-damay na, kunikta-kunikta na. Kaibigan mo, madadamay talaga sa isyo. So, mapipilitan ipagtanggol ang sarili. So, ito yung post na yan, mga kabisdak. Ayan, oh. Yung sa taas, sinabi yan ni Ann Cortez, na hindi daw post niya yon, yung sa taas. So, basahin po natin yung hindi daw niya post. Sabi yan, August 5 eh. Talagang hindi niya post yan kasi tingnan mo yung nakalagay dyan, oh. August 5 na yan, oh. August 5. Edited talaga. Ang sabi dyan, sometimes, yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo na talaga ramdam na kasakit ka ng tao. Kahit yun man ang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba, naiilan din kami na may lihim na galit sa'yo. Di ka na lang naming pinapatulan dahil lamang sa respeto. Yung respeto, may bilog, narong spelling pa. Ang hilig mo magpahiya ng tao, di mo nga alam na ang dami ng contestant na bad trips sa'yo. Yan yung niribat ni Ann Cortez. Hindi daw po yan totoo, piki po yan. Hindi daw po nanggagaling sa kanya. Pero halata mo naman talagang piki, no? August 5 po yung nakadit yan eh. Talagang fake. So, sino yung may gawa niyan? Isisisi na naman sa mga DDEs? No? Alam niyo po, kaming mga Duterte diehard supporters, nabibiktima po kami ng mga fake news eh. Tanim fake news. Ito, tanim fake news po ito. Kagagawan po lang din po ito ninyo, mga kaibigan mo, mga pinklawanan at saka Vice Ganda, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ng Agba. Hindi po ito gawain ng mga DDEs. Kami ay puro katotohanan lang ang pinag-uusapan dito. Tingnan mo. Kung hindi pa kami wala pa kaming respeto sa mga kagaya ho ninyo, hindi natin pag-usapan ito at hindi rin natin babasahin ang post ni Miss Ann Cortez na tinatama niya ho. Ito po ayon kay Miss Ann Cortez, ipinagtanggol niya ang sarili niya ho dito kasi yung post na ito, yung picking post ay binibira dito si Vice Ganda. Ang sabi, "Good morning guys, see you on shoot time today. And siguro naman by now, alam nyo, hindi galing sa akin ang post that floating around about my sisterette. Kung konting respeto naman po." Ayan. O kami dito sa Bisdak Pilipinas, pinag-uusapan natin yan, tinatama natin kasi hindi naman po pwedeng hindi rin natin mapag-usapan. Bigyan natin sila ng respeto din. Kung bastos si Vice Ganda, wag natin isama yung kagaya ni Ann Cortez. Ganda pa naman eh. Ayan, Miss Ann, tinatama namin, pinalabas namin dito sa Bisdak Pilipinas. Dahil ayaw po naming makaladkad kami at kami yung pagbintangan ninyo na nagpapakalat ng mga mali-maling post ninyo. Hindi po namin kaya yan at may respeto po kami sa mga artistang may respeto din sa kapwa. Pero kay Vice Ganda, bastusin din namin siya. Wala tayong magawaan kahit kaibigan mo si Vice Ganda, kami yung puntarya, talagang tatanggapin niya yung mga consequences na nanggagaling sa aming mga Duterte diehard supporters. Bago po tayo magwakas mga kabisdak, panoorin po natin ang update ni Katie Duterte galing sa The Hague, Netherlands. Kaugnay kay Tatay Digong. Panoorin po natin. For the visit today, it went very light. There were lots of laughs today as compared to the other days. Maybe because nung first day, medyo alam mo na baguhan kasi we haven't seen each other in like a couple of months. So it was emotional the first time. But this visit was quite light. We were laughing the whole time, and there was even this moment where he grabbed the microphone sa mga nakikinig and he told them in Bisaya na ito pakinggan nyo, tawa kami ng tawa. Kaya ayun, so it was a light visit and he's okay. Today I was able to bring him snacks because to make up for my forgetfulness yesterday I was able to bring him his favorites.
ayun, actually may hawak ako na Coke Zero kanina, it's in the car. But I got him his favorite nacho cheese Doritos, caramel waffles, sa isang Coke Zero and Gatorade. Eh kaso, he was able to finish the Gatorade, pero yung Coke Zero, hindi na naubos. So, ako yung nagdala ngayon. Ayun, he kept asking today about my mother, and of course, I reassured him na we're doing everything we can, and that she is okay, she is well. Of course, she misses him, they miss each other. But ayun, sadly, we have to cope up with the situation. And ayun, yung may pinaabot lang siyang message to my mom na you and only you daw. So, yan. Baka you and magalit only yung you. mom ko pag ano. Hindi naman, pero ayun, he just wants to reassure my mom because he knows that she is in a lot of agony pag hindi niya nakikita yung dad ko. Siyempre, they've been together for so many decades already. So, of course, they're used to each other's company. And ayun naman, yung ibang kwento namin is about the people here outside. So, I was able to talk about everyone, his supporters who wait every day outside. And he asked kung ilan ba today. Sabi ko, I'm not sure, but I did see a few a while ago before I went in. And so, at least now, may kwento ako para sa next visit ko na medyo madami kayo dito. So, masasabi ko yun sa kanya because he was smiling about it. And kunento ko sa kanya na sometimes, especially in the Philippines, nilalapitan ako ng mga babae na medyo kaedad niya or may edad na umiiyak sa akin, Kitty, kailan ba lalabas yung papa mo? Miss na miss ko na siya. Ayun, parang kinilig naman siya doon. He was happy to hear it, and ayun, he's happy to know that you're still showing up, you're still here to love and support, and just be there through this very overwhelming and challenging journey of his. Yes, he is losing a lot of weight, and but also we concluded na it comes with the aging, of course. We realize na minsan nga sinasabi niya, oh, I am 84, I am 85. No, buwang ka, you are 80. So, bata pa ka, hindi pa pwede. So, ayun, I remind him na, hindi, bata ka pa, malakas ka pa, dami mo nga nakakrush sa'yo dyan sa labas eh. So, ayun, tumatawa lang siya. Ayun nga, of course, he lost weight, lalo na as compared to before he was taken. Kasi, syempre at home, he can eat whatever he likes, he has a support system, and ayun, of course, when you're in a place you don't belong to, it comes with the emotional and the mental and the physical distress. So, anyone would understand kung bakit pumapayat siya. He doesn't have the appetite. But he does eat. Ikaw, Kitty, have you recovered from the trauma in Villanueva Air Base? Ako, yes naman, I would say. Kasi, it really came with the kind of upbringing both of my parents gave to me. Kasi, my mother's very tough. She's a disciplinarian, very authoritative. My father, he's very gentle. Kung sa atin pa, konsentidor. Pero I think that certain dynamic that they created really molded me into who I am today and what I'm capable of taking in. Ayan, Vice Ganda, yung binabastos mo nasa dahik at yung pamilya nila nakaranas ng trauma noon sa Villamor Air Base. Kaya dapat magiging sensitive ka talaga, Vice Ganda. Kung ano man ang patutunguhan sa'yo, kung ano man ang mangyayari sa'yo, kung ibabash ka naman, yung mga consequences na yan, tanggapin mo na lang. Anyway, maraming salamat po mga kabisdak. Sa'yo po muli mamaya, Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye.